Sa panahon ngayon talagang iba, no? Iba yung hirap ng buhay at lahat tayo nakakaranas nun. So yung tayo ay mabigyan ng tulong, no? Tulad ng ginagawa ni Daddy Frankie, napakalaking bagay na po yun. Especially kung tayo ay may mga inaalagaang may sakit, no? Na kailangan talaga ng atensyon, ng pera, no? Para makatulong doon sa mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. No? Kung bakit ko ito nasasabi, ito po ay may kaugnayan dito sa content na aking isi-share sa inyo na sa sobrang hindi ko alam kung naging masyado mabait si nanay o hindi niya nabigyan ng priority yung kailangan niyang bigyan ng priority na sinabi niya kay Daddy Frankie. No? So, magbibigay po tayo ng konting reaction dito at it seems, no? Dahil binasa ko rin yung comment section, iisa yung aming naging pag-iisip sa nangyari na hindi nga nabigyan ng justice ni nanay yung perang binigay sa kanya ni Daddy Frankie na 15K, no? Sa lugar na ganon na hindi masyado, kumbaga sanay sa payak na buhay at mayroong anak na may karamdaman, mas iingatan mo yung perang yun dahil yun yung sinabi mo na gusto mong gamitan. Then suddenly, malalaman ni Daddy Frankie na hindi naman pala nangyari. Hindi ka na nga tumupad doon sa usapan na kayo ay uuwi ng Bataan, hindi mo pa nabigyan ng tamang paggamit yung pera, no, para doon sa bata, sa anak niyan. So, yan po ay ating bibigyan ng reaction and of course the update kay Kuya Oliver sa pamamagitan ni Ma'am Susana na patuloy na binabatikos dahil sa kanya pag-vlog daw kay Oliver. Okay, so umpisahan po natin dito sa content ni Daddy Frankie, no? Ito, itong sinanay. No, so, first time na nakita ni Daddy Frankie yan, ang hiling niya, gusto niya umuwi ng Bataan. So, binigyan siya ng pamasahe ni Daddy Frankie. Ang kwento niya naman ngayon ay ginamit niya para sa anak niya, pangpagamot, pampacheck up, but for 15 days, no? Natira ata 4K. Di ba? Yes, para sa atin, no? Yung ganung amount, di ba? Parang hindi talaga kalaki yan. Pero kung alam mo yung priority mo, di ba? Iingatan mo yun. No? Hindi ko naman sinasabi na mukhang hindi ganun kaingat si nanay sa pera niya. Kaya lang kasi hindi niya natustusan yung pinaka main reason, no, kung bakit hindi siya umuwi at hindi sila umuwi ng Bataan, no. And it seems, no, sa takbo ng kwento ng video na to ni Daddy Frankie, parang ang gusto niya bigyan siya uli ni Daddy Frankie para bumili uli ng gamot. Yun po yung aking pagkaka-analyze, no. So kung gusto niyo pong maintindihan yung buong kwento, panoorin niyo po to sa channel ni Daddy Frankie. Sa akin lang, no, gusto ko lang mabigyan ng opinion or ng aking sariling reaksyon, no, yung naging asal ni ate, no, ni nanay sa pag-handle niya doon sa pera. Oo, alam ko mahal ang bilihin, di ba? Ngayon, ng 1,000 parang 100 na lang, di ba? But kung yung sa kapakanan ng anak niya, yung inuna niya, di ba? Doon sa 11K na nagastos kasi may 4K pang naiwan sa kanya. Kung priority niya yung gamot ng anak niya, kahit na malaga pa yan ng 5,000, no? Safe na po yung anak niya. No? At inipit niya pa talaga, dapat yun para sa anak niya. Oo, bibili ka pa ng ibang bagay, pagkain. Yes. Pero may iba naman kayong income, di ba? Paano nyo nga na-survive yung pagkain nyo noong wala pa si Daddy Frankie? Di ba? So, nakasurvive kayo. So, ngayon na nabigyan kayo ni Daddy Frankie, parang inasa nyo lahat. At ganun kabilis na ubos yung 11K for 15 days. So, parang inasa nyo na lahat doon sa binigay ni Daddy Frankie. Yung pang-araw-araw nyo, lumalabas na parang
less than 1,000, no? Kasi 11K for 15 days dahil after 15 days nung bumalik si Daddy Frankie. So lumalabas na parang mga sabihin mo ng 800 per day ang gastos nila. Diba? So ano yun, hindi na nagtrabaho, hindi na sila, paano yung naging income nila per day doon sa 15 days? Diba? So kung wala si Daddy Frankie, yung 15 days na yon hindi sila makakain. Diba? So allow me to play, no, itong video na to ni ate at ang maintindihan po natin kung ano po yung aking ipinaglalaban sa content. Okay? Opo, sir. Uwi ka na ng Bataan pag 20. Opo. Kaya pala hindi ka pumunta dahil yung binigay ko sa'yo una, 15,000, kulang yon. O, tingnan mo? So yun yung original plan. Binigyan siya ni Daddy Frankie ng 15K kasi uwi siya ng Bataan. Tapos, ngayon, nung tinanong siya uli ni Daddy Frankie, 20K na ang hiningi niya. Oh. So, kumbaga, doon sa 15K, hinayaan ni Daddy Frankie dahil uwi nga siya ng Bataan. No? So, dahil naniwala at nakita ni Daddy Frankie siguro yung sincerity, binigyan. Kaya lang, may nakapagsabi rin kay Daddy Frankie na nandyan pa siya sa lugar na yan at hindi umuwi. So, ang nire-reason niya, pinagamot niya yung anak niya. No? Then, Pambili ng bigas, tapos pag-sing ako, balik-balik, inuulit ko lang yan. Ito, Mura lang yun, tapos 20 ko, yung isa na parang sa break, 20 ko. Pag magsabi niya, ma, bili tayo ulam, bili ako lang 7. Tapos ito, bibili kang, laki 7 na corn beef. dapat priority mo yung gamot. Kasi kaya na binigyan para pampagamot sa anak mo kasi sinabi mo sa akin, ang problema mo, gumaling yung anak mo. Binilhan mo ng gamot, 3 piraso lang. Huwag mong tipidin na yung pagbili ng gamot. Bibili ako kasi nandito pa naman ulit. Nasaan na so bibili daw siya uli dahil nandiyan na si Daddy Frankie. So, parang ang dating sa akin, magbibigay ka ulit Daddy Frankie. Kasi 4,000 na lang yung natira eh. Doon sa 15K eh. Oh. So, marami siyang sinabi kay Daddy Frankie na mga reason kaya siya nabigyan ng ganung amount. No? So, hindi siya tumuloy ng uwi dahil sabi, inunan niya raw yung anak niya. No? Pero, kumbaga, kung panunorin natin yung buong istorya ng kwento nito nila, nanay at saka ni Daddy Frankie, marami siyang mga dinadahilan. No? Kung inyong titignan yung takbo ng kwento. Kasi, kung uwi ang kailangan, kung gusto niya, di ba, dapat umuwi niya. Now, kung nagbago yung isip niya at gusto niya yung anak niya ang asikasuhin niya, at tulad ng sinabi ni Daddy Frankie, bakit 3 gamot lang para sa utak yung binili? Na ang halaga ay 24 pesos lang naman isa. Sabihin mo na, bumili ka nun ng 10, magkano lang yun? Di ba? 24. So magkano lang yun? 2,400. Sabihin mo na yung 10 piraso. Tama ba? Tapos, pag binili niya, 3 lang. Tapos mga pagkain. Yung pagkain na yan, di ba? Nakasurvive naman sila before, katulad ng sinabi ko kanina eh. Oh. So kung wala si Daddy Frankie, hindi sila makakabili nung sinasabi niyang pagkain ng anak niya. Itlog na yun. Pero basic naman yun. Di ba? So medyo kulang si nanay sa pagbabudget. No? So obviously, yung mga tingin ni Daddy Frankie sa kanya, hindi na talaga siya naniniwala. Diretsahan na po. No? Kasi kahit sino, sa ganyang payak na buhay, sanay sa hirap, ang makahawak ng ganong kalaking pera, pinapahalagahan. So, dito sa nangyari kay nanay, hindi niya po nagawa yun. Obviously. No? Kahit na sabihin nating marami siyang binili. No? Na para sa kanila. Kaya yung pagbibigay, hindi po dapat inaraw-araw yun. Baka inaraw-araw ni nanay ng 20 or 50 pesos na pagbibigay doon sa sinasabi ng mga pamangkin niya. Diba? So, kulang si nanay sa pag-handle mo. So, hanggang sa magtapos ng video to, hindi talaga binigyan natin ni Daddy Frank. Kasi ngayon, ang hinihingi niya, 20 million. And sa comment section, no? Kitang-kita sa comment section na
kahit yung mga viewers na nakapanood, hindi na naniniwala sa sinabi. Kasi kung tayo ang taong mayroong pinaprioritize na gustong gawin, doon po tayo nakapokus. Si nanay marami na pong rason. Hindi po sa minamaliit natin yung kakayanan ng nanay. Kaya lang kasi yung kahalagahan nung gusto niyang gawin, dapat yun. Okay? So dito naman po tayo, no? So much so kay nanay na medyo talagang hindi naging maganda yung pag-budget. Nakakaawa lang yung anak niya dahil effective na nga yung gamot, ganun lang yung binili niya. So ngayon, hindi siya nabigyan ni Daddy Frank. Sa tingin niyo, bibili pa siya ng gamot? Yun yung question na hindi na natin alam kung masasagot pa. Kasi, baka wala na dyan si Daddy Frank. So, tapos na tayo kay nanay, dito naman tayo kay Oliver. Yung update kay Oliver na siya ay binigyan na naman ni Ma'am Susan, no? Susana ng update about kay Oliver na kung saan this mga nakaano na to, ilang 22 hours na, no? Actually kahapon ko pa to nakita. Ngayon lang tayo nagka-time, kaya ngayon lang tayo makakapag-share sa inyo ng update din. So simpleng update lang to na nakita si Oliver at may mga kaibigan siyang mayroon siyang kababata, no? No ngayon nakita niya at nakilala niya na rin. So, ilan lang yan sa update na binigay dito sa atin ni Nanay Susana. So, allow me to play this video ni Nanay Susana na may 3 minutes video, no? So, ito. Ay, mga kaibigan, at yan po yung aking sasakyan. At ayan po naman yung bahay ng kuya ni Oliver. Malapit lang po. At ayan po si Oliver nag-exercise po. Walking po siya. Ayan. Ayan po yung mga inahanap po masisipag. Ayan mga kaibigan. Ito po si Oliver, walking po siya, exercise. Ayan. Ayan po. Ayan si David. Si David daw po. Hindi po Oliver. So, David na pangalan niya, no? Hindi na siya si Oliver. Ngayon nagre-reklamo na. So, ganyan lang yung buhay ni Oliver. Dapat, alam mo, obviously, hindi sa hindi sa pag-ano kay Ansing at saka kay JJ. Obviously, hindi nila nag-guide ng ayos si Oliver. Dahil, yan lang, pagkalat-kalat siya, pag-alagalat siya. Dapat, inaasikaso talaga niya. Ginagabayan pa rin to. Okay yan, kasi nandiyaran siya, di ba? Hindi siya naka-stagnant sa bahay, hindi lang siya nakahiga, kakain, matutulog, no? At least palakad-lakad siya dyan. But it's more than that yung kailangan niya. Yung matuto talaga siya na magtrabaho. Umpisahan sa gawain. Especially na may sarili na siyang bahay. Asikasuhin niya yung bahay niya. Diba? Isama-sama ni JJ sa kung saan siya nagtatrabaho. Give him a light work. Diba? Kung mapagod man siya, it's fine. I don't think na yung pagod na mararanasan niya is magkukosyon para magkaroon ng mental effect sa kanya. Kasi tuloy-tuloy naman yung inom ng gamot niya. Di ba? So, hindi dapat ganito lang. Nakakatuwa na nakita na ganito si Oliver. Palakad-lakad. Di ba? Kaya lang sa tagal niya, no, nasimula nung binalik siya dyan ni Daddy Frank, kaya hanggang ngayon, ganyan pa rin ginagawa. Nakita niyo naman ang taba-taba niya. Tapos naninigarilyo. Di ba? So, dito talaga kailangan si Ansing at saka si JJ. No? Hindi lang yung sasabihin lang nila. No, Daddy, hindi namin pinababayaan. No. Di ba? Itong si Nanay Susana, no? Maybe she can help, but of course, the main responsibility is still with JJ and Nanay Ansing. Di ba? Kasi ang kaya lang na ibigay ni Nanay Susana is i-update tayo. Diba, hindi naman siya totally makikialam dyan. Okay? Ngayon, kung sinasabi ng iba na this is for her content, at least nakikita natin kung ano yung sitwasyon ni Oliver. Diba? Hindi tayo magugulat na lang one time na may hika na naman yan. Kasi nakita natin na naninigarilyo pa rin talaga siya. And now, ito, nakikita natin. Maganda. No, na malakas siya. No, pero I don't think this is enough. No, hindi po ito enough na tulong
kailangan po ni Oliver na maging independent totally. No? Pero hindi na mangyayari yun. So there's always a guidance. Diba? So, dapat nanduroon si Ansing at si JJ para alalayan siya. Hindi yung ganitong pakalat-kalat lang. Maigi nga kahit paano nabibigyan ni Nanay Susana ng bit of responsibility, no? Yung pagsama-sama sa mga kabataan, mamigay ng ticket. No? Yung mga ganon. Yung mga simple household task, no? Yung konting sa bukid, kung nagbubukid man si JJ, di ba? Yung mga ganong bagay. Kasi hindi na kumbaga kailangan ng mag level up, no, ng ipinagagawa kay Oliver. Ayan po, Wala na siya sa stage ng kumbaga yung todo pang unawa. Wala na dapat. Nanduro na siya, medyo binibigyan na siya ng responsibilidad para matuto siyang mabuhay mag-isa. yan, ganyan lang po kalapit ang aming bahay. Ayan po yung kapatid ni Ansing. Ayan. Ito naman po yung bahay namin, bahay ng aking anak. So siguro yan, kapatid niyan, baka yan yung nakakatanda. Yung panganay. We don't know kasi hindi niya naman minensyon. At ayan nga po, Ayan. si Olive. Para lang may-ari ng asyenda si Oliver. Pag-alagala, no? Mantakin mo maghapon, ganyan gagawin. Lakad-lakad siya dyan. Actually, sa paglalakad niya yan, na-meet niya naman yung kaibigan niya. Meron siyang kababata dyan na na-meet niya. Show it to you. So, may caption ito na, ang sabi sa caption, tagalagang magaling na si Oliver. No? Okay, hindi niyo makita, mabasahin. Talagang magaling na si Oliver, saktong napadaan ng taga-Tarlac na dati niyang kalaro. Nung bata pa sila, kinumustan niya, tawanan sila dahil sa kanilang nakaraan. Okay, so kumbaga yan, nakakaano na si Oliver, nakakakilala na. The least we can say. Nakikilala niya na yung mga taong naging parte ng buhay niya. Which is a good sign. Diba? So dapat medyo anuhin na nila. Diba? Bigyan na ng mga bagong responsibilidad, no? si Oliver. Para na rin naman sa kanya. Hindi yan para pahirapan siya. No? And matutuwa si Daddy Frankie if that's the case. Yeah, okay na nakakita tayo ng ganito. Pero much better kung makikita natin sa mga susunod na araw na si Oliver talaga may ginagawa na. Talagang baga nagpapapawis niya na siya na may simple task na ginagawa. Di ba? Hindi yung ganito lang. Kasi walang improvement to. Diba? Tuturuan natin maging tambay si Oliver. And I think Daddy Frankie won't allow it. No? So, salamat no sa kay Aling Susana or kay Nanay Susana sa pagbibigay update sa atin about sa nangyayari kay Oliver. So, doon po sa bumabati ko sa kanya, tigilan nyo na po kasi malaking bagay po ito nagagawa ni Ate Susana. Kung kumita man siya, it's good. Diba? At masaya si Daddy Frankie for sure sa ginagawang yan. Now, if nagbalik si Daddy Frankie at nagpa-vlog siya uli kay Oliver, then nasa pag-uusap na nila Aling Susana at saka ni Daddy Frankie kung tutuloy niya pa ba yung pagbibigay ng update kayo. So para sa akin, okay po itong ginagawa ni Aling Susana. And kay Oliver at kay Nanay Ansing, JJ, turuan nyo na po no, ng ibang gawaing bahay si Oliver. No, hindi po yung pakakainin nyo lang, no, bibigyan nyo ng magandang tulugan, nagagabayan nyo na siya. Hindi po. Level up na po dapat yung pag-aalaga. May kasama na pong responsibility sa side. Okay, so lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and lagi po tayo mag-fact check, no? Para hindi tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito lamang. Maraming salamat.